Ingat, Chang. Masaya nga dito dito. Yan? Ano yan? Pagpapatay ng asawa mo, sige mo lang ibon. Ano yan? Kaya hindi pa nga security siya dati. Kaya nangin. Oo, yung problema. Maupay na gabi sa inyo nga tanan community. So ito na nga ang aming moment ngayon. Last lamay sa kabila dun sa asawa ng pinsan ko kaya kala Kuya Roy. Tapos ngayon naman ay last lamay na lamay naman dito sa first lamay dito naman sa asawa ng kapatid ko kan mo ni Maning. So maupay na gabi sa inyo nga tanan. So ito ang ganap namin ngayon dito sa lamay. Walang tao kasi lahat ng mga tao doon ay nandoon sa kabila kasi bukas ang libing. So ito nagdadalamhati at nalulungkot ako. Kami, buti na lang kamo, malaki ang tulong talaga ng mga taong naglalamay ano. Kahit papano yung presence nila naiibsan din ang lungkot lalo na sa mga taong apektado sa pagkawala ng ni Maning. So talagang yung ate ko diyan ay pinagpahingan na namin kasi nga baka mabinat kasi galing pa lang sa papakemo. So pasensya na kayo sa aking Dove ngayon, yung akong voice record kasi talagang lito ako at lutang ako. Kasi iniisip ko dito guys is kung iiwanan ko si Manay at matutulog ako, hindi ko na alam kung sino magbabantay kasi nga wala pa dito ang mga anak niya. So, at may tumawag pa sa akin na isang mabuting kaibigan at talaga namang ang laking sorpresa at laking gulat ko dahil itong tao pa naman na ito ay naging kaibigan ko lang naman sa social media at talagang tumawag sa akin at awang-awa sa akin si Madam. Si Madam na to ay hindi nagpapabanggit ng kanyang pangalan, talagang ayaw niya pabanggit. So kinabukasan agad-agad akong pumunta ng bayan namin guys kasi para para makuha ang kanyang perang pinadala. Talagang nagulat ako sa tuwa, naiyak ako sa tuwa at dahil talaga sa panahon ng kagipitan talaga andyan si Lord.
andyan siya at buhay na para may gagamitin siyang tao na para tumulong sa mga nawalan, sa mga nangangailangan talaga. So maraming salamat din doon sa mga tao na tumulong sa amin, lalo na kay Manay, sa mga inyong mga naibigay. At hindi ko na po kayo isa-isahin. At pumunta kami dito sa bayan para bumili rin ng mga materialis para sa gagamitin sa pagpagawa ng pansyon, ng yung pansyon na ililibingan ni Munoy Maning. Talagang lutang ako kasi hindi naman ako marunong talaga sa lahat ng mga ganyan. So ngayon ako ang naatasan at saka kasama ko diyan ang ate ko, kasi mamimili din kami ng kailangan diyan sa gagamitin sa patay. So dito na kami sa may sa hardware para bumili ng mga bakal, ng mga materyales, lahat semento. Tapos nagmamadali kami niyan. After niyan, iniwanan na namin at nagmamadali na kami pumunta sa Alin. So ang Alin is travel kami siguro 1 oras, 30 minutes lang or 15 minutes, hindi ko alam kasi talagang mabilis yung siguro sabihin natin 30 minutes ang biyahe namin diyan. Agad-agad kami pumunta ng ate ko kasi nga kukunin namin yung pinadala sa akin ni Madam na pera. Malaking tulong ito talaga, lalong-lalo na sa ate ko, kasi ang ate ko ay galing pa lang sa pagkikemo, sa radio, active ba niya, yung basta radio yun guys. So umuwi lang yung ate ko dito para magpalakas at para magpagaling, kasi next babalik siya sa Manila para magpa-opera ng kanyang ovary, papatanggal niya yata ang kanyang matres. So yan, nagpapalakas siya dito. So ngayon talagang itong tulong na to ay talagang na-surprise ako talaga, kasi hindi ko naman kaano-ano to si ma'am, hindi pa kami nakita nito sa personal ni Madam. So talagang willing talaga siya, at as in siya pa ang naghihingi ng pasensya sa akin para makuha ko lang itong pera at para magpadala lang siya ng pera. Humihingi pa siya ng pasensya sa akin at talagang amazed ako. Talagang iyak talaga ako ng iyak nung dito na ako nakarating na kami dito sa May Alin, at talagang hindi pa rin ako makapaniwala na may tao talaga na tumulong sa amin, lalo na sa financially, dahil walang-wala talaga kami, walang-wala talaga ang ate ko dahil nga ganun nga sa sitwasyon namin. So nung habang dito na kami habang nagbabiyahe na kami, so talagang sabi ko, sana Lord, mahahawakan ko na yung pera, kasi hindi ko pa nahawakan. Hindi ko alam din kung paano ang mga transaction niyang, kung sa Western Union, kung paano ang pag-claim siton, paano ang ito. Talagang kabado at natutuwa ako, at talagang natataranta ako kasi hindi ko alam, first time ko makakuha ng ganyang pera sa Western Union. So habang nag-aantay ako dyan guys, so may halong kaba, may halong taranta, may halong saya, kasi nga tawa kami ng tawa dyan nung checker ba yan, yung nagbibigay ng pera, kasi nga hindi ako marunong, tinuturuan niya talaga ako. So finally, nung nakita ko na binibilang na ang pera, talagang natuwa ako at saka naiyak talaga ako, dahil sabi ko, matutulungan ko na kahit papano ang ate ko na maibsan man lang ang kanyang kalungkutan, kasi alam ko nawala na siya ng mahal sa buhay, nawala ng asawa niya, tapos nag-iisa pa siya kung saan kukuha siya ng panggastos, kasi alam kong wala talaga siya ni singkong kusing. Kaya talaga sabi ko, Madam, maraming salamat talaga, dahil hulog ka talaga sa amin ng langit. Ikaw ang ginawang instrumento ni God para matulungan kami sa panahong ito. Kaya talagang nahawakan ko ang pera, hindi ako makapaniwala, at talagang nagpapasalamat talaga ako sa kanya, kay Madam, at especially kay God. At may nakita ako sa labas guys na bulaklak. Sabi ko, bibilhan ko naman si Munoy Maning, asawa nga ng ate ko, yung namatay, ng bulaklak, para kahit papano naman, sabi ko, may fresh flower doon, at saka parang ang alay ko sa kanya. So ayan, nagmamadali na kami umuwi dyan, kasi nga talagang wala rin nag-aasikaso doon kasi si Manay lang at si Manolo ang iniwan namin sa isla. So gutom na ako dyan, at kumain na rin kami. Tapos ang ate ko, awang-awa ako dun, kasi may kahit pa pa rin yan, ate ko hindi naman talaga siya voyeur, or hindi siya talagang, hindi yan dapat mapagod ko. So sumama talaga siya, kaya yun, talagang awang-awa din talaga ako sa ate ko.
At pagkatapos yan guys, dumating na kami sa aming pinakabayan. So namili na rin kami ng mga gagamitin sa araw-araw na lamay kahit papaano may mabili na kami. Saka inuulit ko po din po, maraming salamat doon sa nagpadala sa akin sa GCash, mga kamag-anak ko. Talagang I appreciated talaga na kahit sa ganung mga bagay talaga hindi nyo kami nakakalimutan at talaga nagpapasalamat ako. Ika nga, bawal daw magpasalamat pero anong gagawin ko, talagang kailangan ko magpasalamat. Talagang alaki ng tulong ninyo sa amin. So ayan pa, uwi na kami niyan at so that's it guys. Yan yung nangyari sa amin nung araw na to. Talaga kasama ko rin pala dyan si Tawiwi. Yan si Tawiwi ang kasama. Si Tawiwi ang kasama ko dyan. Tsaka bumili na rin kami ng ulam doon nila Manay. Kasi talagang kami pa lang dyan that time is wala pa dyan ang mga anak ni Manay. Sabi ko pag dumating yun, talagang okay na, parang magiging okay na at mayroon na makakasama si Manay kahit pa paano malakas na ang loob niya. Kaya nagmamadali na kami umuwi dyan sa isla kasi nga kami din talaga ang inaasahan ng ate ko dyan, bukod ka na Manolo. So, uwi na kami guys. Bayot sa isla. God is good all the time. Unang! Ngani kasi pauras-ura mo. Bugas? Bukas. So maraming salamat. Uwi na po kami sa isla. Isulbo nga yan. At malita sa simento ko, no? Ano? Simento. Ano ko no, sa kotse. Pag ako. At pagkadating ko guys at tumupo na ako, binigay ko talaga kaagad ang pera dyan sa ate ko kahit papaano may ibsa naman yung iniisip niya at makatulong ako sa kanya. At inuulit ko maraming salamat sa iyo Madam Sis. Alam ko hindi ka po nagpapabanggit talaga at hindi ko na lang po babanggitin ang pangalan niyo po. Talagang napakalaki ng tulong niyo po sa amin. Ikaw po ang binigay inspirasyon sa akin ni God at binigay angel sa amin ni God. God bless, Madam. God bless you. Baru di kay ni hanapon. Okay lang so. Salamat sis. Salamat. Ayan.